Hello everyone. Balik tayo sa ating tutorial. Ang tutorial na ito ay para sa ating mga ALS students na hindi nakakapasok sa ating face-to-face class. Ngayon, nasa second semester na tayo. Core subject ng mga grade 11 students na mga ALS ay ang statistics and probability. Third quarter. Nasa week 1 pa lang. Here's our objectives. Ito yung objectives natin. At the end of the lesson, the students should be able to first, illustrate a random variable. Tapos yung pangalawa, distinguish between a discrete and a continuous random variable. Then the third one is to find the possible value of a random variable, and the last one is illustrate the probability distribution function of a random variable. Before we start it, let's first define the meaning of probability. Sa probability, ito ay isang posibilidad there is a chance or there is an event or a situation na pwedeng mangyari, may happen or may not happen. For example, sa ating weather na outside. Ano ba yung probability? May chance ba na uulan ngayong araw or may chance ba na hindi uulan? Ilang percentage ng probability na uulan ba ngayon araw o hindi. Yan yung probability. Meron tayong chance, may event tayo or situation na pwedeng mangyari or hindi pwedeng mangyari. Now, let us define the word of experiment in our topic. Experiment, this is an action for which all possible outcome, kulang ng letter A, can be listed. Outcome, kulang ng letter A. Hindi ko nalagyan. Yung experiment, sa science, ginagawa natin yan sa laboratory. Gumagamit din tayo ng mga materials, like mga test tube, microscope, but in math, iba yung ginagamit natin as our experiment. We also have an action. May action din tayong ginagawa. May mga materials din na tayong ginagamit. Katulad ng dice. Yan, ginagamit natin yan lahat naman tayo ay nakapaglaro ng mga dice. Yan ay sa snake and ladder. Gumagawa tayo ng ganyan. Isa yan sa materials na ating ginagamit sa pag-experiment. We do an action. Ginagawa natin. That is an experiment in math. Tapos, aside from experiment, sa experiment, diba, ililista natin lahat ng mga outcomes na lumalabas sa trial natin sa ating experiment. Then, we also have a sample space. Sa sample space, ito yung set ng possible outcomes. Lahat ng mga lumabas natin, for example, kapag nag-roll tayo ng dice, kapag ihagis natin yan, or ipagulong natin yan, posibleng lalabas yan, lahat. Lilista natin yan. Ito yung, for example, ito yung ating areas na ginagamit. Lahat ng mga lalabas niyan, kapag ililista natin yan. Ito yung lahat ng mga possible outcomes. That is our sample space. Sa event naman, nakukuha natin, kasi ang event is a subset of a sample space. Dito natin makukuha sa mga na-list natin sa ating sample space. Now, let us have an example. Ito yung itsura ng die, di ba? Kapag die kasi isa lang, pero pag die is dalawa. For example, isang die lang yung gagamitin natin. Sa die kasi, every faces ng ating dice or die
yung first phase, meron tayong 1 lang yung dot, pwedeng 2, 3, 4, 5, and 6. So, hanggang ito lang talaga yung ating sample space. So, in rolling a die, we have the sample space. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ito yung mga numbers na lalabas lang sa die. So, we only have the counting numbers 1 to 6. So, another example. So, a random experiment sa rolling a die and tossing a coin. Yung natin dito, sample space natin, kasi ito, for example, itong coin natin, so we have, ang sample space ng coin natin is we have head lang at saka tail. Tapos, ito naman, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapag mag-trial tayo, our first experiment, pwedeng head yung unang lalabas, ang partner naman ay 3. Head, tapos 3. So, meron tayong 3 na sa die natin, 3, tapos yung sa coin natin, head. So, ganun lang yan. Bawat kasi natin dito kasi, naka-arrange na kasi to. So, posibleng kapag first trial natin, posibleng ang lalabas dito ay yung face ng ating die is 6. So, ito yung unang lalabas. Tapos, pwede ring ang magiging partner nito ay yung tail, yung likod nito. So, ganito yan. So, pwedeng ang lalabas una, kapag i-manipulate natin yung result, pwede naman. So, we have isang lalabas sa die natin, isang 1 lang, 1 yung dot na lalabas, tapos ang partner niya ay head. Tapos pwedeng isang number lang sa die, isa pa rin, tapos tail naman yung magiging partner. Ito. So, dito pwedeng 2 yung lalabas sa die, tapos head naman yung partner. So, pwedeng paghagis nyo, ito yung makikita nyo pag nag-roll kayo, tapos ito naman head yung partner. So, ililista lang natin bawat trial or bawat experiment natin. So, ito yung list ng all outcomes sa ating experiment na ginagawa. So, ang tawag nito ay sample space. So, lahat ng ito ay nililista natin. So, ang sample space, bibilangin lang natin to kung ilan lahat yung nakuha natin yung outcomes. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, we have 11. So, dito, 1, 2, 3, meron pa tong 4. So, nakulangan natin dito pag ito ay 6 to, hindi to kamali yung pagsulat natin. So, dapat to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat 12 to. So, kulang pa tayo ng isang dito. Na kulang yung ating sulat dito ng isa pang outcome. So, ganyan lang yan. So, next, other example, kapag tayo naman ay example natin, what is the probability that we will get exactly 2 heads when you toss 3 coins? So, 3 coins yung natin. Sa ang sample space natin sa 3 coin. So, pwedeng pag-una nating first trial natin, first experiment natin, paghagis natin, ang lalabas 3 head. 3 head. So, isusulat natin yan, 3 head. Tapos, pagkasunod, another experiment, nagis mo ulit to. Tapos, ang lalabas, 2 head, ito, tail na.
yung kabila ang lalabas. Ganyan. Or hindi kaya head, tapos tail naman to, tapos head. So, ito naman yung nasa likod. Likod ang na ano nito, na lumabas. So, pwedeng tail lahat, tail. Yung likod lahat ang lumabas. So, ito yon. Pag nililista lahat, so this is our sample space. To. So, ang problem kasi, inahanap kasi natin dito yung probability na makakuha tayo ng heads lang na dalawa. So, ito kasi yung hinahanap sa problem. So, kailangan din natin na i-analyze yung problem. So, dapat natin maintindihan yung problem para masagot natin ng tama ang hinahanap sa problem. So, ang events natin, kasi dalawang heads lang yung hinahanap. So, ito, hindi na to kasali kasi tatlo yung head eh. Ito, kasali to kasi dalawang head. So, sinulat dito as our event. Tapos, dalawa din yung head dito. Ito rin, dalawa yung head. So, ito, nilista natin. Yung isa lang yung head or walang head, hindi natin yan kasali kasi 2 heads kasi yung hinahanap. So, ito yung tinatawag. Ang event kasi natin is a subset galing sa sample space. So, kinuha natin to galing dito sa sample space. Base kung ano yung hinihingi sa problem. So, now, our formula for probability is equal to event over sample space. So, ang ating event, so here, ito yung probability is equal to event over sample space. So, ang event natin ay tatlo. So, we have 1, 2, 3. So, 3 yung ating event. Ito kasi event over sample space. In standard form, nasa baba, denominator natin tong sample space, numerator natin tong event. So, 8 lahat ang ating sample space. So, ang lahat ng bilang ng sample space, ilalagay natin. So, ito na yon. Ang standard na natin, probability is equal to event over sample space is equal to 3 over 8. Kasi, tatlo lang yung mayroong head. Tapos, ang ating bilang ng sample space ay 8. Okay, so another example. Ito, what is the probability that you will get an even number and a number greater than 2 when you roll a dice? So, dito, we need to understand first the problem. So, ano yung hinanap dyan? Ano daw yung probability na makakuha tayo ng even number and a number na mas malaki kaysa 2 kapag mag-roll tayo ng die. So, ganun pa rin. Yung sample space natin, we have na counting numbers 1 to 6 kasi ang die natin hanggang 6 lang naman. So, ang ano natin, ang ating hinahanap dito, we'll get an even number. So, ang mga even numbers natin ay we have 2, 4, and 6. Kaso lang, dito, meron ditong a number greater than 2. So, ang 2 dito is not included kasi ang hinahanap kasi mga even number na mas mataas sa 2. So, we only have 4 and 6. So, this is our event. So, now, we have our event is dalawa lang. So, we have 4 at saka 2. So, dalawa. So, our event is 2. And the sample space is 6 kasi 6 yan lahat. So, 6 to over 6. But, this is not in simplest form. So, we need to reduce this number into simplest form. So, find the GCF of 2 and 6. So, technique lang dito kapag hindi masyadong alam kung ano yung GCF ng dalawang number kasi GCF divisible both by the numerator and denominator. So, dito, try lang muna natin yung numerator. Kung pwede pa rin bang, divisible rin ba sa denominator. So, if we divide 2
by 2 kasi ang GCF natin is 2. O, yung natin dito. So, 2 divided by 2 is 1. So, 6 divided by 3 is, 6 divided by 2 is 3. Titin natin. So, ang ating GCF or greatest common factor natin is 2. 2. Try natin. So, divide natin. 2 divided by 2 is 1. Tapos, 6 divided by 2 is 3. So, our final answer is 1/3. So, probability is equal to event over sample space or P is equal to 1/3 kapag ang hinahanap lang natin ay ito. So, 1/3 is our final answer. So, another example. So, what is the probability that you will get an even number or a number greater than or equal to 2 when you roll a die? So, dito, ano yung hinahanap dito? Naghahanap tayo ng probability makakuha tayo ng even number. Or, kasi meron tayong ibang na connecting words na ginagamit, or a number. Mga number na equal or greater than 2. Equal or mas mataas pa sa 2. So, our sample space, the same pa rin kasi we have a counting number 1, 2, 6 yung mga counting numbers natin. So, ang hinahanap kasi dito, even number or mga number. So, mga number. So, lahat ito included except 1 kasi ang 1 is less than 2. So, we only have our event is 2, 3, 4, 5, 6. So, event natin is a subset of sample space. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. We have event 5. Then, our sample space is 6. So, this is our final answer kasi wala na namang common factor sa 5 and 6. So, this is now our final answer. Okay. So, another example. So, what is the probability that you will get a sum of 10 when you rule? Dalawang dice yung ginagamit natin dito. So, sa sample space natin, ang each dice kasi or die ay meron tayong 6 faces. Ito, meron tayong 6 faces dito. Ito din, same as here. So, meron tayong counting numbers dito na ito yung sa first die natin. So, kapag i-record natin, 36 times tayong mag-experiment. So, sample space natin, sa unang die, ito yon. Ito yun sa unang die, 1 to 6. Tapos, sa pangalawang die, 1 to 6 din. Sa ito yon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi dalawang die yung ginagamit natin. Dice. Kapag dalawa kasi dice, kapag isa lang die. So, ang event natin, kasi ang hinahanap kasi dito, ano daw yung probability na makakuha ka ng numbers na kapag ipag-add mo ay 10 ang sagot kapag dalawang dice yung ating i-roll. So, dito, kasi dalawa, ito yung unang dice natin. Ito yung pangalawang die natin. So, dito, yung 6, partneran natin ng 4 dito. So, 6 plus 4 is equal to 10. So, ito na yung una nating outcome. Tapos, we have also 4 plus 6. So, we also have 4 plus 6. 10 pa rin yan. And we have 5 plus 5. So, 10 pa rin. So, we have 3 yung event natin. So, 3. Tapos, yung sample space natin na 36 kasi, dalawang dice kasi to 6 times 6, 36 yung sample space natin. Ito yung sample space natin. Pwedeng hindi na natin i-list kasi masyadong marami. So, i-shortcut na lang natin. So, yung 3 over 36, i-reduce pa natin to simplest form.
So, ito naman ang ating GCF. So, lagi nating i-try ang numerator kung divisible din sa denominator. So, we divide 3 divided by 3, we have 1. Tapos, 36 divided by 3, we have 12. So, 1/12 is our final answer for our example. So, next example. What is the probability that one of the dice choose 3 when you roll 2 dice? So, same pa rin. Dalawang die pa rin naman yung ginagamit dito. Dalawang die. So, ang sample space natin ay 36 pa rin kasi 6 times 6, 36. Kasi yan yung mga faces ng ating dice. So, we have 36 number of our total outcomes. So, ililist na muna natin sa sample space yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa unang dice, faces ng dice natin, tapos faces ng dice natin dito. Kapag maglilist kasi tayo ng sample space, 1, 1, tapos 1, 2, 1, 3, 1, tapos naman 2, 1, 2, 2, hanggang umabot ka ng 36, napakarami nun. So, ang hinahanap lang naman kasi, mag-show daw na 3 yung isang number. So, ito dito, itong dice na to, 3 lang to. Tapos, papartneran natin ng mga numbers na nandito. So, 3, tapos, dito. Pwedeng, ito. 3 to dito, tapos, papartneran natin ng 1. 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Tapos, ang kabila naman, so, ito yun. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Ito naman, baliktarin natin. Ang 3 naman yung nasa kabila. So, 1, 3, 2, 3. Itong 3, 3, hindi na yan pwede nating ulitin kasi hindi pwedeng umulit yung number of outcomes natin. Yung lalabas, hindi pwedeng umulit. So, kapag umulit yung pag-trial nyo, balik ulit kayo. Dapat hindi umulit yung outcome natin. So, dito, 4, 3, 5, 3, 6, 3. So, ang event natin, bibilangin natin lahat sa yung ordered pairs natin. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, we have our probability 11/36 kasi ang event natin is we have 11/36. So, this is our final answer. Another example. So, what is the probability that you will get a sum of 17 when you roll 2 dice? So, dalawang dice pa rin yung ginagamit natin. Tapos, same pa rin. 6 times 6, 36 pa rin yung sample space natin. So, ililist na muna natin yung mga sample space. Hindi na lang muna natin pinag-partner, no? Yung mga ordered pairs natin kasi 36 na, parami nun. So, hahanap lang naman din kasi tayo ng sum na ang dalawang dito at saka dito na 17 daw yung kapag ipag-add natin. Kahit anong number dito, kapag ipag-add natin, hindi kasi tayo makakuha ng 17 kasi 6 plus 6 lang dito, 12 lang naman yun. So, pag wala tayong makuha na walang probability, 0 probability yon. So, we have, ang event natin is 0, tapos yung sample space natin is 36. So, the probability na makakuha tayo ng sum 17, wala tayong makuha. 0 yung probability. So, that's all for now. So, for your assignment, para sa mga students ko, isi-send ko na lang sa group chat ang inyong assignment. So, that's all for now. Sana naintindihan ng ating lesson. So, thank you for now. Bye!